Hindi nyo kasi alam yung nangyayari sa ganitong environment eh. Tapos babanat kayo ng ganyan. 'Di ba? Tama ba sabihin nyo na ano na bakit kailangan pa-victim? Hindi ho sila pa-victim. Victim ho talaga sila. Victim ho sila ng harassment at panlalapastangan. May nag-comment sa akin, bakit kailangan pa-victim? Nangutang ka, di ba? So, dapat bayaran mo. At ikaw naman, Mr. Vlogger, kinukonsinti mo pa mga yan. Alright. Magandang komento po nito, no? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan po muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Eto na ho sila. Hindi ko alam kung naka-experience na ba to? Alam ba ho nila kung ano yung Ola o Ola to? Natatawa ko to sa totoo lang eh. No? Di ba sinabi ko sa inyo, hindi ko pala patol pag ano, pero bibigyan ho natin ng linaw, no? Hindi ko siya papatulan na ano. Bibigyan ho natin siya ng linaw kasi ho, baka akala kasi is ganun-ganun lang ho itong mga abusadong online lending apps, no? Doon ho sa nagpadala nitong comment na to, no? Ganito ho kasi yan, no? Para ho maliwanagan nyo, no? Hindi ko ho kinukonsinte. Okay? Kahit sino man ho dito na merong may utang. Okay? Ang ginagawa ko ho is nagbibigay ho ako ng abiso or ng aking mga natutunan o knowledge, no, sa ano po, sa larangan po ng pagpapautang, kung alin po yung tama. Okay, doon lang po tayo sa tama. Opo, maniningil po ako, no, pero hindi naman ho tama na lapastanganin mo yung pagkatao ng yung pagkatao ng kliyente nyo pag hindi nakabayad. Nandun na ako, may utang. Tama lang na yung sinasabi nyo na magbayad. Okay? Kasi nga, obligasyon yun eh. Okay? Ang hindi nyo kasi naiintindihan is ganito. Okay? Sa mga abusadong online lending, makinig ko kayo natatawa ako kasi sa totoo na ayaw ko sana patulang. Kaya lang, kailangan ko kong liwanagin eh. Diba? Okay, simulan na natin. Kasi itong mga abusadong online lending apps na to, hindi ho kasi nasunod sa batas at sa mga memorandum. Okay? Ang una po nilang nilabag, okay, is yung okay, yung ating pong Data Privacy Act. Okay? Kasi po, ayon po sa Data Privacy Act, bawal po nilang isiwalat o i-share, no, na kahit sino man yung impormasyon ng isang individual. Ginagawa ho nila yan. Di ba? Pagka po din-download ninyo yung apps, no, ng mga abusadong online lending apps na to, naglalagay ho sila ng malware dun sa cellphone para ho makuha nila yung mga information po ninyo, lalong-lalo na yung lokasyon, picture, kung ano-ano pa. Tsaka yung contact details nakukuha nila. Okay, yun ang pinanlalaban. Pagka kayo lumagpas. Actually, hindi pa nga lumalampas sa due date Di ba? Tinatawagan na kagad. Binubuliglig na agad yung mga nanakaw nila. Tama ba yon? Sige nga, ikaw magsabi mismo sa akin doon sa nag-comment, tama ba yon? Diba mali? Hindi tama yung gano'n na nanakawin mo, tapos, bubuligligin mo, sasabihin mo, ikaw ang sisingilin ko. Kasi hindi nagbabayad yung kaibigan mo, tama ba yon? Sige nga. Pagka nasabi mong tama yon, sige, ikaw na magaling. Hindi kasi siya tama mali may batas nga dun isa na yon. Okay. For example, nakapag-fill out ka na. Na-verify ka na daw kunwari. Papadalan ka na kagad ng pera. Hanggang dun lang yon. Hindi nila na-explain kung ano yung obligasyon mo. Which is supposed to be dapat. Kasi may batas tayo, pangalawang batas. Okay? Yung The Truth in Lending Act. Yung TILA. Kasi kailangan malaman nung nanghiram yung kanyang obligasyon. Di ba? Dapat nga malaman niya muna kung magkano na-approve sa kanya. Di ba? Kasi ganito po yan. Sa pagpapautang po kasi, hindi porkit naglagay ka ng amount, let's say, gusto kong manghiram ng 10,000 ibibigay sa'yo. Hindi. May evaluation kasi yan.
O, kung ayon sa evaluation, kaya mo lang bayaran, let's say 5,000 pesos, yun lang ibibigay sa'yo. O, hindi ganun kasi ang nangyayari. Diba? So, hindi na-explain. O, ano mangyayari ngayon? Malalaman ba ng kliyente yung yung kanyang obligasyon? Di ba hindi? Kasi maliwanag po sa The Truth in Lending Act na dapat fully disclosed yung nahiram. So, kailangan nga yan may disclosure statement eh. Kasi yan, pagka yan, meron harapan kayo, nasa opisina, naganap yung utang, i-discuss sa inyo. Bukod sa may papel sa harapan ninyo. Pababasa sa inyo, tapos i-discuss sa harapan. Para naintindihan. In record. Kayo, kasi kung online yan, o dapat yan, dinidiscuss sa inyo through phone. Diba? Tapos pag naintindihan na, pirmahan na yan. It's either electronic or digital. Di ba? Ano yung maling sinasabi? Ano kinukusiti ko doon? Di ba? Batas dalawa? Tama ako? Ganun ho kasi ang nangyayari. Sana po maintindihan nyo, no? Ito pong mga nanghihiram sa mga abusadong online lending apps na to, hindi po nila alam, nabubulaga po sila. Di ho ba? O ano ho ba ang pangkaraniwan na termino? Di ba? 30 days? O dito sa mga bugok na to, 7 days lang. O di ba? So, paano nila malalaman na 7 days lang pala, mabayad na sila? Ang masakit pa, ang interest nila, sobrang laki. At hindi lang yun. Let's say, na-approve 2,000. Ang ibibigay lang, 1,000. Kalahati na kagad ng kinaltas. Ano papakinabang doon sa pera? O, di ba? Marami pang katarantaduhan yung mga yan. Kunwari, sasabihin decline. O, di kaya rejected. O, after 5 days, 6 days, 7 days, tatawagan o i-message, may utang daw o may due date na. Excuse me po, tama ba yon? Hindi nyo kasi alam yung nangyayari sa ganitong environment eh. Tapos babanat kayo ng ganyan. Di ba? Tama ba sabihin nyo na bakit kailangan pa-victim? Hindi ho sila pa-victim. Victim ho talaga sila. Victim ho sila ng harassment at panlalapastangan. Ano po? Tama ho kayo na kailangan bayaran kasi obligasyon. Di ba? Paano ho nila malalaman yung obligasyon kung hindi ho in-explain? Dalawa na yon. Ano yung pangatlo? Hindi nila sinusunod yung ceiling on interest rate. Biruin nyo ho, dinraft at ginawa po ng ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At kumbaga inadapt po ng SEC. Ba't hindi nila susundin? Ayon po dun sa memorandum na yon sa ceiling on interest rate. Pagka 10,000 po pababa at hindi lalagpas, 4 na buwan ang nahiram, ang lang po ang overall or ang dito yung effective interest rate is only 15% per month. Ano nangyayari? Ano yung kagaya yung sinabi ko kanina? Na-approve 2,000, binawasan ng 1,000, 50% na kaagad ang binawas. Di sobra-sobra na sa 15%. Di po ba? Mali na kaagad. 3. Tama ba ako? Ano ko sa inyo, explain ko sa inyo maigi para maintindihan nyo po. Sana nanonood kayo, no? Okay. Ano pa yung pangapat? Inaabuso po nila yung kanilang mga kliyente. Biruin nyo, hindi pa ho dumarating ang due date. Hindi ho pagpapaalala ang ginagawa, pananakot. Biruin mo, tatawagan, mabait saan simula. Due date nyo po bukas. Pero kailangan magbayad do kayo alas 11 ng umaga. Pagka yung nasa kabilang linya, yung kliyente sumagot na, pwede po bang lumagpas ng ganito kasi wala pa ho akong yan na, babakbakan na. Mumurahin na, maya-maya na tawag, kung sino-sino natatawagan. Yung prohibition on unfair debt collection practices hindi na susunod. May nakalista ng bawal, yun pa rin ang ginawa. Di ba? Nakita nyo? 4 na yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Wag ho kayong magko-comment kung hindi nyo ho alam yung environment po ng mga abusadong online lending apps. Okay? Kung yan po inasunod sa mga batas, wala naman ho tayo hindi nyo ho ako makikita rito.
Okay? Hindi ko ho sila kinukonsente. Okay? Eh, sasabi nyo, ikaw naman, Mr. Vlogger, kinukonsente po. Wala ho akong kinukonsente rito. Okay? Pinakamainam ho kasi, panoorin nyo ho yung video na ginagawa ko simula umpisa hanggang dulo. Okay? Kasi ho, nasa dulo yung essence eh. Okay? Ha? Ang lagi ko sinasabi, mag-ipon, tsaka bayaran ho ng buo. Wala ako sinasabi sa kanila ditong iba. Okay po? Panoorin nyo ng buo kasi video. Baka mamaya kasi 2 minuto pa lang, hinakat nyo na. O di ho ba? Hindi nyo kasi maiintindihan, no? Yung nilalaman po nitong aking mga content kung hindi nyo panonoorin yung buong video. Di po ba? Kung talagang ginanonood ka 2 minuto, 1 minuto lang, sasabihin mo, baka kinukonsinti nga. Di ba? Panoorin nyo ang buo. Hindi mo... Kahit saan ho ba kayo nakakita ng palabas sa sinihan? Na panonoorin nyo lang simula tapos lalabas na kayo. Paano nyo maintindihan yung pelikula? Di ho ba? Hindi ho ganun ang panonood ng ng content. Okay? Panoorin nyo ho ng buo. Okay? Meron pa ho isa. Oh, yung false advertisement po. Meron ho tayong Consumer Act of the Philippines. Di po ba? Sasabihin nila, makakapag-loan ng termino is hanggang 120, 180, yan. Tapos, pag pumutok ang bola, 7 araw. Oh. Di ba? Dinilin lang muna. O sige, sabihin niya natin. 120 days. Pero doon sa ika-7 araw, dapat 95% ng utang mo bayad. Oh, yung 5%, yun yung hahatiin hanggang 120 days. Eh, di ba si Raulo? Oh. Di ba? Doon sa nag-comment, intindihin nyo muna yung sitwasyon. No? Doon po sa loob po ng circle ng ang mga abusadong ola. Tama naman ho kayo. No, wala ho kung ano ron. Pagka mayroon ho tayong utang, kailangan bayaran. Sinasabi ko ho rin yan eh. Wala hong lalabas sa bibig ko kasi nga maniningil ho ako. Di ho ba? It's unethical on my part na sabihin, no, sa mga nanonood po sa akin na wag bayaran. Di ho ba? Di damay ho ako. Di ba? Hanap buhay ko yan. Ano ako naluluko? Sasabihin ko gano'n. Di ho ba? Hindi ho tama yun eh. Tsaka obligasyon ho yan. Ang obligasyon ho kailangan to pa rin. Kaya lang ang mabigat nga ho kasi dito sa mga abusadong online lending apps, sila ang lumabag. 5 ho yun ah. Oh, balikan nyo ho. Ulitin nyo yung video, malalaman nyo. Di ho ba? 5. Batas at memorandum yung hindi nila sinunod. Ang pinaka-importante dun is yung the Truth in Lending Act. Dapat alam ng kliyente yung kanyang obligasyon. Tanungin mo muna kung tinatanggap niya ba yung approved amount. Pagka sinabing oo, i-explain mo, ito interest rate, ito processing fee, ito yun, lahat ng kailangan malaman dun sa utang bago kayo magpirmahan. It's either electronic or digital. Diba? Doon ho siya nag-comment, sa susunod bago kayo mag-komento, panoorin nyo ho muna yung buong video. Okay? Kasi, kaya ako ho siya sinagot, hindi naman ho para sa akin eh. Kaya ako ho siya sinagot kasi para maintindihan nyo. Di po ba? Kasi kayo ang hindi nakakaintindi. Okay? Para lang ho malaman ninyo kung ano ho yung nangyayari sa circle po doon sa mga naaabuso nitong mga abusadong online lending apps. Okay po? Kasi kumbaga unfair po eh doon sa makakabasa doon sa comment nyo. Kaya binura ko eh. Binura ko po yung comment. Kasi baka mamaya may makabasa na abuso po or naharas nitong mga abusadong online lending apps, mababasa tong komento ninyo. Nakakababa po ng moral eh. Okay? Kaya ho, ginawa ko siyang content para ho at least maintindihan po ninyo. No? Kasi ho, yung mga naabuso, kailangan ho natin tulungan eh. Dahil mentally na-torture na sila. Emotionally na-torture ho sila. Kailangan ho natin i-uplift yung kanilang nararamdaman para maibalik ho
yung dati nilang pamumuhay. Di ho ba? Kasi yan ho ang pinakamahirap sa lahat, yung aftermath nung ginagawa nitong mga abusadong online lending apps na to. Di ho ba? Wag mangyari sa inyo pagka nakahiram kayo. Baka mamaya, makahiram kayo sa kaibigan nyo or what, diba? Tas ganyanin kayo. Wag naman ho sana mangyari sa inyo. Kaya ako ho nilinaw, no? Hindi ho ako galit o whatever, hindi ko ho kayo pinapatulan. Kaya ako ho pinaliwanag sa inyo kung alin po yung mga 5 batas at memorandum na kanila pong nilalabag. Sana po naintindihan nyo na, no? Para po, para lang, maisantabi na natin yung ganung senaryo. No, hindi ho ako galit dun sa actually, natuwa pa nga ako, nag-comment kayo ng gano'n. Kung sa akin, excuse me po. Pero kaya ko ho siya binura kasi ayoko ho mabasa nung ibang mga mga manonood po natin, lalo na kung yung naharaso nitong mga abusadong online lending kasi bababa po ang nakakababa po talaga ng dignidad yung mabasa mo ito, no? Ayoko hong maramdaman nila yun. Kaya nga ako gumagawa ng ganitong klase ng video para makatulong tayo na makarecover ho sila. Maibsan man lang yung nararamdaman nila. Diba? Dahil nga sa pang-aabuso nitong mga bugok na online lending apps na to. No? Paglilinaw ko po, hindi po ako galit. Okay? At wala po tayong kinukonsinti rito. Okay? Ako laging lalabas sa bibig ko is mag-ipon at bayaran. Okay po? Sana po maliwanag. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanungan. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana itong aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.